the Lord. Maraming Sa salamat mumbai po sa pag-share sa ating, Facebook page na Mobile Bible School. At ngayon po tayo po'y mag-aaral ng AI Empowerment for Church Ministry under Certificate in or Applied Artificial Intelligence Certificate course. And I'm your brother in Christ, Roderick De Vera. At tayo po ay founder ng Mobile Bible School and president din po ng Heaven of Worship Church, sa buong Pilipinas na may maliit lang na bilang naman na 17 and pastor din ng Heaven of Worship Alay Grande, Poblacion North at active po tayo na church planter. So meron po tayong mga current subjects under Mobile Bible School. Ito ang eskwelahan na ba't nakalagay dito new? Old Testament po dapat 'to. Old Testament survey and New Testament survey kay Pastor Errol every Saturday 8 PM at kay Pastor Dexter teaching all the way from Canada. And 8 PM din. Sa kanila naman mga 5 o'clock or mga 6 gano'n ng umaga. Gano'n katindi ang sacrifice ni Pastor Dexter sa atin dito sa Pinas at sa eskwelahan. Meron din tayong course na AB Worship Ministry and Music Arts sa mga hook in or involved sa music ministry or kung meron man tayong mga music team, worship team na tinatawag, pwede po natin silang enroll sa Worship Ministry and Music Arts. At active ngayon ang subject na music theory, worship leadership, at ang theology of music naman ay self-pacing. Lahat naman po ito self-pacing, ibig sabihin pwede po tayong mag-aral anytime, anywhere. Naka-record po ang ating mga lessons at maaari po nating panoorin ng libre. Punta lang po kayo sa Mobile Bible School Inc. na YouTube. Nandun lahat ng mga subjects natin. Click nyo lang yung playlist para organize nyong makita lahat. At currently, nagtuturo po si Doc Jesus Bitantes. Siya po ay acupuncture doctor specialist and naturopathic or natural medicine doctor. Graduate din po siya ng traditional Chinese medicine or TCM sa Ateneo de Manila. Yan. Ang subject po ngayon na ginaganap is about herbal health awareness sa mga nais maging naturopathy counselor or coach. Yan, umattend po kayo or i-enroll niyo po ito. So, AB po ito, Bachelor in Arts. Same sa sa Worship Ministry and Music Arts. So, tapos na sa ating ads, advertisement. It's time na mag-move na tayo sa ating lesson. So, AI. Ibig sabihin ng AI, Artificial Intelligence. So, what is Artificial Intelligence? Yan. Sabi po dito sa ating lecture, Artificial Intelligence is a simulation of human intelligence in machines programmed to think and learn like humans. So, ito ay isang makina na nakaprogram o inutusan ng tao. Pag sinabi mong program ay may command yan ng tao and gaya din ng tao na matuto. So, AI systems are capable of performing tasks. Ito yung kakayanan ng AI, recognizing patterns, understanding language, solving complex problem, and it is transforming industries and driving innovation across the globe. Kaya yung mga self-driving car na tinatawag, AI din po yun. So, yan po ang ibig sabihin ng AI.
So, meron tayong mga types ng AI na tinatawag na narrow AI at saka general AI. So, ang narrow AI, it is designed to perform specific task. So, may specific lang na dapat niyang gawin. Kung about driving, hindi mo naman pwedeng utusan si ChatGPT na ipag-drive mo ako. 'Di ba? Kasi may task lang siya. Kung anong question mo, yun ang answer niya at di mo siya pwedeng pagtimplahin ng kape. Basta yun lang, question and answer from text to text. And sometimes, from text to image or text to audio speech and text to video. Yan. Or image to video, pwede rin. So, yun yung narrow AI specific task. Then, facial recognition din. So, kayang gawin din yan ng AI, ng tinatawag na narrow AI or language translation. Tulad ng Google Lens ngayon, kahit in-check yung sulat, i-open mo lang yung Google Lens, itapat mo dun sa sulat, then tatakpan niya yung mga letters ng in-check. Automatic po na magiging English. Kung ang translate mo ay naka-mode na English or English, ganun, English translation. Tagalog, kaya din niya. So, ganun nakalakas si Google ngayon. So, it excels in designated area but cannot perform task outside its scope. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi naman pwedeng mag-face recognize si ChatGPT. So, narrow AI ang tawag doon. At ang general AI naman, on the other hand, is designed to perform any intellectual task that a human can do. Kung anong ginagawa ng tao, kayang-kaya niya rin gawin. And he can mimic or ginagaya niya o human-like flexibility and learning capabilities. So, yung tinatawag na general AI, yan ang future ng narrow AI. So, yan ang dine-develop ngayon ng mga tao. Yung tinatawag na general AI, human-like task. At may mga ganyan na rin na robots. So, humanoid robots, kapag as in almost similar, ang tawag doon ay humanoid robot. Tulad ni Sophia. So, masyadong broad ang kayang gawin ng general AI. Kung ang ChatGPT tatanungin mo, paggawa mo ng outline or something, ang general AI, hindi lang basta gagawa lang siya in text, kaya niyang i-share, kaya niyang isulat, kaya mo siyang utusan. So, yun yung general AI. And it is still undeveloped, no? Bagamat already developing, katulad ni Sophia, pero hindi rin siya nakalakad. So, iba na naman yung technology na gumagawa ng sa paglakad. At it is not perfectly or not yet totally achieved itong general AI. Mostly ay theoretical. Si Siri, Alexa, si Google Translate, ChatGPT, Canva, or yung ibang mga AI sa Meta, sa Facebook, yan, mga narrow AI ang tawag doon. And kung napanood niyo yung iRobot na palabas, sinong nakapanood na ng iRobot? Nag-launch yun noong 2004. Si Will Smith ay merong parang nung panahon niya, 2035 ata yung nakalagay doon. And then, naghihinala siya sa mga robots, no, na AI na pwede silang gumawa ng masama. Pero meron kasing may history ang AI pero hindi ko ituturo dito, sa ibang subject po yung history ng AI. Then try ko nga i-share sa inyo meron tinatawag na 3 rules o 3 laws ng AI.
Next po is machine learning and deep learning. Ito yung heart ng artificial intelligence, ano. What is machine learning? Ang machine learning actually isang branch 'yan ng AI, pati itong tinatawag na deep learning, isa sa mga branch ng AI. So there are 8 branches of AI. Ito yung main na dalawa. Machine learning is a subset of AI where algorithm learn from data to improve performance on specific tasks. And yung deep learning naman, specialized machine learning technique using multi-layered neural networks. So marami siyang kinukuhanan na information to process and model complex data and patterns. So para mabigyan kayo ng example ng kaibahan nilang dalawa, si machine AI ay kaya niya pong mag-decide kung ito ba ay puno, aso. So nadi-distinguish niya yung machine learning. Yung deep learning naman ay hindi lang puno, aso, pati yung kung kanta ba yan, anong uri ng kanta, um, saan mo maririnig na bansa. So mas complex siya, mas broad yung kanyang kayang alamin. And massive yung dataset niya and high layered o high computing power. Kumbaga kung sa isang malaking storage, kayang punuin yung isang maliit na room na data storage. So, ewan ko kung hindi ko nailagay dito eh. Maraming mga, alam niyo yung storage ng ating laptop na lang, di ba? Maliliit po yon, yung tinatawag na SSD or HDD. Then, imaginein mo, yun po ay isang kasing laki ng istante, divider, ganun. Ganun siya kalalaki na storage. Actually, mas bulky and mga isang dipa o mahigit. So, ganun. Yung isang yon kulang pa yon. So, ganyan kalakas si deep learning. At yung accuracy nito ay high accuracy. Si machine learning, good accuracy lang at nagkakamali pa rin siya. Kaya minsan kapag nagko-command tayo kay ChatGPT na gumawa ng image, from text to image, may mga wrong spelling, may mga blurs. So, yan si machine learning. And banggitin ko lang yung 6 na kinds pa ng AI maliban kay machine learning and deep learning. Si natural language processing or NLP, tulad nila Alexa and Siri, sila Google Translate. Meron ding computer vision. Yan yung nakikita niya, halimbawa ay kahit malayo pa lang, nakikita na yung RFID na tinatawag or yung face recognition. Yan. Meron ding mga robotics. Madalas yung mga vacuum cleaners, ganyan, na may mga sensors. Ang sensor, hindi pa yun AI. Pero ang AI, maraming sensor. So, pwedeng parang eyes, nose, or lips, yung katawan or body. Diba? Halimbawa, yung solar powered na mga or solar sensor, yung sun sensor, kung saan yung araw, gagalaw din yung solar na ganyan. Kusa siyang gagalaw na hindi mo na kailangang ipihit. So yun, sensor, hindi pa yun AI. Pero pag may mga sinasagot, kino-compute na siya na may data kang makikita na analysis, yun na yung AI. So, alam na natin na yung ChatGPT madalas nating magamit. One type yan ng machine learning. At nagagamit na ito sa healthcare, which is diagnostics, drug discovery, and personalized medical solutions. Actually, merong kahit hindi siya healthcare, yung Pulbos. Nung nag-seminar kami dito sa may Newport sa Manila, kasama po si Peng Jun. Siya po yung speaker.
ay may pinakita siya na isa sa mga nag-seminar niya na nagtimpla ng ano, pulbos. Tinanong lang niya lahat kay ChatGPT kung paano gumawa ng pulbos ng aso, and then paano mag-packing or packaging, and then paano i-post, ano, social media platform or social media marketplace. So, to make the long story short, kumikita siya ngayon ng $23,000 monthly because of AI na siyempre, nag-guide or tumulong sa kanyang i-discover. Yun. Biruin mo yung $23,000 monthly. Talagang pinakita niya. Actually, isa lang yon. Ang dami niyang pinakita. May siguro mga 15 na mga testimonies na isa sa mga estudyante niya or nakilala niya at nakita niya sa YouTube or sa through research. Ang lalaki ng kinikita nila dahil lang sa AI. Kaya sa finance, makikita mo din yung kung mali ba or scammer itong taong 'to sa fraud detection, algorithm, trading, and credit scoring. So, maaasahan din ng AI diyan, napakalaking tulong. Even in transportation, may mga self-driving cars tulad ni Tesla. Route planning, 'di ba gano'n po kapag kung nasaan na tayo ay gagawa siya ng ruta. Yun nga lang hindi siya hindi siya general AI, eh. Minsan pumunta kami sa San Mateo, Rizal, gusto kong shortcut from Bulacan ta's dadaan ng Montalban to San Mateo, lubak-lubak ako pinadaan, bundok-bundok, kaya balik kami sa Batasan. Then sa retail, ayan, sa pagbebenta may mga chatbots na tinatawag. Alam niyo yung kapag nag-message kayo sa mga ibang company or school or business something, 'pag gusto niyong mag-subscribe, may kusa ng lilitaw doon. So, chatbots, tailored shopping, and supply chain efficiency. Alam niyo 'yun na sometimes mag-type ka lang ng isang word, magugulat ka na lang yung Temu mo, yung GCash mo, yung Facebook mo, sino sa inyo nakapansin, magsabi ng oo nga, lumilitaw dun. Isa lang ang tinype mo, hinanap mo, sinearch mo, kahit sa YouTube may lilitaw na gano'n. So, interlink, yun ay isang uri ng ano po, algorithm na tinatawag, 'no. Isa rin 'yan sa type na kakayanan ng AI. So, overcoming barriers in AI development. So, AI is revolutionizing various industries by automating process, improving efficiency, creating new opportunities, healthcare, and analyze medical image tulad ng nasabi natin kanina. Meron pa yung kapag tinapat mo yung alam mo yung X-ray, yung baga, 'pag ginanon, mas yung meron sa Amerika ito, 80+% na correct ang AI kaysa sa diagnostics ng mga doktor. Sa doktor ay 42%. So, ibig sabihin mas mababa ang performance sa task and diagnosis ng mga doctors, licensed doctors po yun, isa sa mga experiment, kaysa yung AI, mas mataas yung diagnosis ng AI. And ayan, sa finance, transportation, malaking tulong din ang AI. Sa smart homes, alam naman na natin yan, may mga AI-powered thermostat, mga ilaw, security systems, at pwede mong tawag do'n, yung i-customize na si Alexa ang magbabantay do'n sa bahay, tulad nung bahay ni Singson, naka-AI powered yung kanyang bahay. Para kung walang tao, makakatipid ka ng kuryente kasi imi-minimize na niya or totally papatayin kapag unattended. So, gano'n ang smart homes ngayon. Workplace automation, gano'n din. Automatic na yung 'pag alam mo yung inuulit-ulit mong task, meron ka ng katuwang.
or decision making. May gusto kang tanungin na lilito ka or hindi mo talaga alam, you're trying to ask ChatGPT or some AI mga apps or executable website. Sa personal assistant naman, ganoon din, voice activated tools, assisting with reminder, task, and information. Tulad nitong nakapin sa akin dito sa gilid, ito nakikita nyo, assistive AI po ito. Kaya pag kinlik mo itong nasa gilid, hindi nakikita ng nasa ano. Ewan ko kung nakikita po ba sa Zoom, yung may pumuti. Yan, may nakalagay Cider Chat with ChatGPT-5, Claude. Ayan, how can I assist you today? So, lilitaw siya dyan. May assistive na AI na tinatawag. Nakita po ba sa Zoom o hindi? Kita po, Nakita, Doc. Doc. Nakita po, Doc. Nakita. Oo. Kasi nasa Canva siya. So, pwede kang magtanong sa assistive AI na yan. So, Hugis brain siyang ganyan. Siya yung second brain. Pwede magpaalala, ganun. At meron din tinatawag na AI ethics and regulation. Isang subject po yan na kukunin natin, philosophy and ethics of artificial intelligence. Pero ito yung tatlong pinaka-importanting malaman. So the future of AI holds exciting possibilities. As AI continues to evolve, it will enable more advanced systems capable of solving even more complex problems. From advancing healthcare, enhancing education, AI promises to create new solutions that were once unimaginable. Yung tulad kanina, data privacy, kapag may mga sensitive content or personal data sa AI application, tulad nung, alam niyo po yung kapag sensitive content na tinatawag, si Meta, nilalagyan niya na yun ng data privacy or sensitive content. Yung parang may mata, tas naka-cross na ganun, naka-black lang siya. Then, continue viewing, tatanungin ka niya kung tutuloy ba o hindi kasi merong disturbing image or video. So, tatanungin niya talaga. Then, transparency, ensuring AI system understands and explainable. So, nakikita din, kaya niyang ipakita, walang itatago, depende sa limbawa, yung tinatawag na plagiarism, yung nire-upload mo na video sa YouTube, ayan, nade-detect yung mga boses, kung yan ba ay kinopya mo lang or original. Yan. Then accountability, holding AI system and developers accountable for decision. So yan, sila na rin mismo magdi-decide. Pero maraming ganun na nagkakamali sila, lalong-lalo na yung Meta. Sabi nila, lalo na pag may ni-report, tapos hindi naman totoo yung report na yon, nagkakaroon tayo ng restrictions. Ako, nasubukan ko na rin yan one time. Educative naman yung pinost ko, pero akala niya ay sensitive or basta may restriction. So, na-restrict yung aking page dahil doon. Ayan. May mga ethic regulation. And marami pa actually. Lalong-lalo na as a pastor. Yan yung isang tutukuyin natin sa mga susunod. So in conclusion, artificial intelligence offers immense potential to to transform industries, improve lives, solve complex challenge. However, its future success depends on how we address its ethical, economic, social implication by embracing AI responsibly. Kung hindi ka responsible, mami-mismanage mo siya, mami-misuse mo, ma-abuse mo. So we can ensure that it benefits all of humanity and drives positive change instead na ikaw ay mapaganda, mapaayos, mapatino. So, yun ang dapat. Pag negative change, so mali or misuse, abuse ang AI. So in innovation, leveraging AI to create new solution for global issues, and in collaboration, AI is being used in working together across sectors to address the challenges that we are
overcoming. So yan ang intro to AI natin. Ako'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo